Good morning. All right, good to see you this morning. At maganda yung panahon and I believe that we are all ready for the message, to receive the message of God this morning. Amen. At salamat sa Panginoon. It's nice to see you, mga kapatid. Alam nyo, sa tuwing magkikita-kita tayo ng Sunday, this is the best time na talagang masayang magkikita-kita tayo sa tahanan ng Diyos. No? Seems like everybody's ready talaga. No? Kita ko lamang yung mga kasuotan ninyo. You know, it tells us that talagang everybody's ready. It's everybody seems like wearing church attire. No? Maganda ho yung ganun. Wala ho tayo hindi tayo naka-attire ng pang-inuman, pang-mall, kung saan lang. This is it. Amen? At it tells us every time you come, it tells me na God did something in your life for the past days. At meron tayong dapat pasalamatan. That's why we are here to glorify Him, to honor Him. Amen? All right. Meron po tayong magandang pag-uusapan ngayon sa Sunday School. You know, since last Sunday, ay nagdala po ako sa inyo ng message on investment. It's all about investment. You know, and sa pag-uusap natin patungkol sa investment, ay nakikita natin kung saan tayo dapat mag-invest. Naunawaan natin kung anong ibig sabihin ng investment. Nauunawaan din natin kung saan tayo dapat mag-invest. At nauunawaan din natin kung paano tayo mag-invest at ano ang dividend. Ano ang nakikita nating profit. Ano ang nakikita nating tubo sa investment. Kasi bawat investment, mga kapatid, dapat merong dividends. Huwag kayong mag-i-invest na wala naman kayong makikita. Di ba? Yeah, ako na mismo nagsasabi sa inyo, kahit na saang investment, no? At wala pa naman akong nakita siguro ng tao na nag-invest, no? Na hindi siya umaasa na siya'y tutubo. Okay? So tandaan nyo yun, sinabi ko sa inyo mga kapatid, yan ang principle ng Bible. Okay? You reap what you sow. Or when you sow, you will reap. And where you sow, you will reap. Unawaan yun? Can you still remember that? Yeah, it's maganda na makita po natin yan. Maganda na laging may tatanim natin yan sa ating isipan. Alright? So this morning, ay pag-uusapan po natin ng investment na meron tayong makikita, bagamat ito yung investment na wala tayong puhunan. Yeah? So, nakita niyo po, mag-i-invest ka na wala kang puhunan. Alright? That's biblical. Makikita ho natin yan sa Bible. Aaminin po natin yan. Okay? Alright. So, if you have your Bibles now, you turn your Bibles in the book of Matthew chapter 20. Simulan lamang po natin dito. Pero mamaya magsishift po tayo sa isang talata na para patunayan ko sa inyo, nag-invest tayo sa isang bagay na hindi po natin o wala po tayong puhunan. Okay? Alright. So, in this passage, mga kapatid, makikita lang natin ang Panginoong Kristo dito sa unang babasahin natin na siya po ang ginawa niya po rito sa lupa nung siya ay dito sa lupa ay nag-invest po siya sa mga tao. Okay? Meron siyang ginawa sa mga tao. See, in verse number 28 of the book of Matthew, chapter 20, 28. Okay, nagsasalita siya para sa kanyang sarili at kinakausap niya yung kanyang mga disciples. Okay? Now, are you with me na? All right, here's what the Bible says. Matthew chapter 20, in verse number 28, kung kayo po ay mga bisita at wala po kayong dalang Bibles, then we will provide you scriptures or the passages
na babasahin po natin in the screen. So just look up to the screen and then makikita niyo po dyan yung pong mga scriptures na babasahin po natin. Ngayon, kung kayo rin ay matagal na members at mahina ang inyong mga mata, palagay ko mas malaki yung nasa screen. Okay? Magkunwari lang kayong binubuksan niyo ang Bible ninyo pero nakatingin kayo sa screen. Okay? That is holy lie. All right? Okay. Good morning. All right. You with me? Okay. Here's what the Bible says. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. To give his life a ransom for many. Look at verse number 29. And as they departed from Jericho, a great multitude followed him. And behold, two blind men sitting by the wayside, when they heard that Jesus passed by, cried out, saying, Have mercy on us, O Lord, thou Son of David. Magaling when they heard, not when they see, because they're blind. Yeah. So, talaga maayos, di ba? Alam nyo, pag nagbabasa ako ng Bible, yung mga konting bagay na yan, tinitignan ko po yan eh. Sabi ng Bible, when they heard. Why? Because they're blind. Yeah. Bulag sila eh. So, wala man silang makakita. Alright, look in verse number 31. And the multitude rebuked them because they should hold their peace. But they cried the more, saying, Have mercy on us, O Lord, thou Son of David. And Jesus stood still and called them and said, What will ye that I shall do unto you? They say unto him, Lord, that our eyes may be opened. Wow, what a great faith, di ba? So Jesus had compassion on them and touched their eyes. And immediately their eyes received sight, and they followed him. Pag tinignan nyo, ang ganda nung graduation nung passage. Sumigaw sila and then humingi ng tulong sa Panginoon. Pagkatapos humingi ng tulong sa Panginoon, sinaway sila and then lalo pa nilang nilakasan para marinig sila ng Panginoon. At nung narinig sila ng Panginoon, tinanong sila ng Panginoon, anong gusto nyo na gawin ko para sa inyo? In other words, nung marinig niya at sinanong sila ng Panginoon, anong magagawa ko sa inyo? Alright? And then sabi niya, bulag kami. Pagalingin mo kami para makakita kami. Okay? And then the Bible says, Jesus touched their eyes. And when they touched their eyes, they received sight. And then nung nakakita na po sila, sabi ng Biblia, they followed him. They followed him. The first is they can only shout. But after a while, now they can follow. Because they already received their sight. Yeah, napakasimple lang mo, kapatid, pero pag-aralan nyo ng mabuti. Noong una, sigaw lang sila kasi wala silang makita eh. Okay? And then pagkatapos, bigyan sila ng Panginoon ng pananaw, ng paningin. No? Nakakakita na sila. Sumunod na sila. Kasi mahirap sumunod pag hindi ka nakakakita eh. Eh ngayon, nakakita na sila. Sumusunod na sila. Di ba? So, alam niyo, pagsunod mga kapatid, hindi lamang yung sumusunod ka kung, maraming sumusunod. Ang implication nito mga kapatid is not just because they can see Jesus, but because they agreed with Jesus. Did you get that? Hindi lamang sapat na sinusundan ko yung isang tao sapagkat nakikita ko siya. Kundi kaya ako sumusunod sa isang tao sapagkat nag-a-agree ako sa kung anong meron siya. In other words, magkaparehas kami ng paniwala. Magkaparehas kami ng pinanindigan or nag-submit ako sa kanyang paninindigan. See that? So, very simple. Amen? Alright, tayo po muna isang dali manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita.
Salamat po sa mga binasa po namin. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga binasa po namin na magbigay ng liwanag sa bawat isa at makita po namin ang kahalagahan ng investment. Una po sa lahat, dapat pong makita po namin na kami po, O Diyos, ay merong halimbawa, merong kaming magandang example to follow on the subject of investment. Naway maging maliwanag po sa bawat isa sa aming Panginoon. Please, help everyone, O God, to understand and in tune into your message, O God. And we also ask you, O God, to please examine ourselves. If there's anything that could possibly hinder our understanding, please forgive us and cleanse us from all unrighteousness. And for those that are still coming in, please take care of them at hanggang sa makarating po sila sa pananambahan na ito. Salamat, O Diyos, sa pagdala niyo po sa amin sa bahay-sambahang ito. Kung meron man sa aming kalagitnaan na hindi pa po nakakilala sa inyo bilang sariling tagapagligtas, iligtas niyo po sila at bigyan niyo po ng pusong masunurin upang sila po sumunod sa tubig ng bautismo. Ito po ang aming dalangin at pasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. All right? Now, everybody tune in, mga kapatid. Lahat po tayo ay makinig at para maunawaan po natin ng mabuti ang salita ng Diyos, ang mensahe ng Diyos para po sa atin. Okay? Ngayon, makikita po natin dito, mga kapatid, ang talata na binasa po natin na patungkol po, mga kapatid, sa Panginoong Hesukristo, no, ang Panginoong Hesukristo ay may ginawa po siya doon sa 2 bulag. Okay? Now, this is just one of the stories in the Bible or events in the Bible, mga kapatid, na nagsasabi na ang Panginoong Hesukristo ay meron siyang maraming investment sa buhay ng mga tao. Now, physically and spiritually. Actually, kapag ang Panginoon po gumawa siya, nag-invest siya physically sa tao, lagi pong may spiritual implication. Okay? Lagi pong may spiritual. Hindi lamang po siya nagtatouch ng physical needs ng tao, kundi maging spiritual needs ng tao. Is everybody listening na? Alright. Makinig po ng mabuti para makita niyong mabuti ang lahat ng kasaysayan, mga kapatid. Okay? Now, so here's the thing, which is the most important thing na makita po natin, na ang Panginoong Kristo, mga kapatid, ay nag-set siya ng example para lamang makita po natin na tayo ay mag-invest, hindi lamang para sa atin, kundi para po sa iba. Alright? Now, let me give you the core of investment, the source and but the idea of investment. Kasi there are two important things, mga kapatid, bago tayo mag-invest. Okay? Kinakailangan pong maunawaan natin ang mga bagay nito. First of all, ay dapat makita po natin na ang investment na ito ay idea ng Panginoon at hindi po idea ng tao. Ito po ay nanggaling sa Diyos. Okay? Now, ang makikita po natin dito, mga kapatid, ay hindi po sarili nating idea. In fact, alam niyo nung araw, pagka pinag-aralan niyo, mga kapatid, you try to study. If you are a thinker or reader or sabi nga nila, yung mga may hilig, parang mga uod ng libro, you know, sabihin, nandun na kayo sa libro lagi na parang inaanay nyo na yung libro, lagi kayo nagbabasa. No? Mapapag-aralan niyo po, mga kapatid, back in even the first millionaire ng mundo, pag tinignan niyo po yung kanyang idea sa investment, makikita niyo na ang idea niya is from the Bible. Alright. Hindi lamang po yan. Maging yung sa mga batas natin. Yung mga batas ng malalaking bansa, mga kapatid, pag pinag-aralan mo yan, ang kanilang batas ay ang foundation nila is the Bible. It's amazing. It's amazing. And now,
some of them, hindi naman po lahat, kasi ang Amerika ay nandoon pa rin sila at bumabalik sila doon. Bagamat medyo may nakakaligtaan sila, na-violate nila yon, pero bumabalik sila doon. So, yung mga nakikita ko at pinag-aaralan ko po, nababasa ko ng mga naging millionaire, kasi back in those days, ay millionaire pa lamang po. And then ngayon, makakita na kayo ngayon kasi nagiging billionaire na sila, pero lumiliit na rin yung value ng pera. For example, dito po, nung araw sa Pilipinas, magkaroon ka lamang ng hundreds of thousands pesos. Malaking bagay na po yun. Pero ngayon, kapatid, ang 1,000,000, para ka lang nagkaroon ng 100,000. Parang hindi na gaanong madating sa tao yung million. Ngayon, nung araw, yung mga politicians, ina-accuse lamang sila ng millions na kurakot, millions na pagnanakaw sa kaban ng gobyerno. Pero ngayon, makikita niyo mga kapatid, ngayon, ang mga akusado, magkano na? Billions. Billions na ang usapan. So, ang ibig ko sabihin, mga kapatid, noong araw, naalala ko, ako mismo, may nakakausap ako sa Amerika ng mga milyonaryo, pero sinasabi nila sa akin, kinikwento nila sa akin kung paano sila nagkaroon, nagkaroon sila ng $1 million. You see, kinikwento nila sa akin kung paano sila nagkaroon ng $1 million. Di ba? Imagine that. Now, so, makikita po natin na yung mga basis nila, yung foundation ng pagiging milyonaryo nila ay founded sa salita ng Diyos. Maging yung mga, sabi ko nga sa inyo, mga taga-ibang, mga sa political side, yun din yung makikita natin. So, kaya nga po, kaya ko sinasabi ito sa inyo, kasi ang idea ng investment ay hindi po nanggaling sa tao. Nanggaling po yan sa Diyos. And that's something, mga kapatid, na ngayon mababasa natin sa Biblia and it's still here. And not just still here, mga kapatid, at nilipasan na ng panahon. No, it's still effective if you will use it. Okay? Now, so pagdating sa investment, mga kapatid, there are two very important things that you have to recognize. You have to understand. The first thing is this: God owns it all. God owns it all. Okay? Now, if you have something, kung kumukopya kayo niya, kung nagsusulat kayo, ilagay niyo sa first page ng Bible ninyo, God owns it all. Alam niyo, pinakamaganda nga nito, mga kapatid? Alam pinakamaganda? Kung saan niyo nilalagay yung pera ninyo, lagyan niyo ng ganung 4 words: God owns it all. Kung saan niyo inilalagay yung medyo, alam niyo, kayamanan ninyo or anumang pag-aari ninyo na halos ayaw na natin bitawan, ilagay niyo po yung 4 words na yun. God owns it all. You see, there's so many passages in the Bible, mga kapatid. For example, let's go to the book of Exodus. The book of Exodus. Okay? Now, in the book of Exodus, chapter 19, let's turn to it para matandaan niyo po, mga kapatid, kung saan, yan lang ang purpose niyan. At matandaan nyo kung nasaan yung passage na yan na atin pong pinag-uusapan. Okay? Exodus chapter 19, look in verse number 5. Okay? Nandiyan na po kayo? Alright. Look what the Bible says here. Verse number 5, Exodus chapter 19. Now therefore, if ye will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a what? Peculiar treasure unto me above all people. You see, why? For all the earth is mine. So, can you figure it out, mga kapatid? Can you imagine? Can you see it, mga kapatid? Akalain mo yung creator ng universe sasabihin na, ye are my peculiar treasure. No? I don't know. Kung kayo'y may asawa na, sabihin mo sa asawa mo ito, napakagandang words. Alam mo, ikaw ang kayamanan ng buhay ko. Yeah? I don't know about you, but this is something, kapatid, na dapat very touching, you know? Pero akalain mo, ang Diyos mismo magsasabi sa atin,
ikaw ang kayamanan ko. You see? And he said, lahat, akalaan mo, ito lang mga kapatid, sasabihin niya sa verse number 5, for all the earth is mine. Yeah, the earth is mine. But in particular, he mentioned the creation, his creation, particularly yung tao mga kapatid. When he created a human being, sinabi niya to sa human being, and sabi niya, ye are my peculiar treasure. That's something. Alright? So, in-establish ko po sa inyo rito, mga kapatid, una sa lahat, ay dapat bago tayo mag-invest, ito ang isipin natin para meron tayong rason, meron tayong something na pagbabatayan ng ating investment. Okay, magandang batayan po ito. Now, here's another passage in the book of Deuteronomy. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. All right? Let's go to verse number 10 of the book of Deuteronomy. Genesis, Exodus, Numbers, Deuteronomy, chapter 10. All right? Are you with me na? Verse number 14. Chapter 10, verse number 14. Okay? Now, here's what the Bible says. Behold, the what? The heaven and the heaven of heavens is the Lord's, thy God. Wow. The heaven and the heaven of heavens is what? The Lord's, thy God. The earth also with all that therein is. With all that therein is. Alright? Sino nagmamayari ng lahat ng yan? Diyos. Okay? Diyos, mga kapatid. Now, Job 41, verse number 11. Job 41, verse number 11. Alright? So, if you have your Bible, para matatandaan nyo lang, yan ang purpose lamang po niyan, mga kapatid. Alright? Job chapter 41, verse number 11. Who hath prevented me that I should repay him whatsoever is under the whole heaven is what? Mine. Okay? So, yan ang ini-establish natin. Wala tayong pag-aari rito. Lahat ay pag-aari ng Diyos. Okay? There another passage in the book of Psalm 24. Psalm 24, verse number 1. Psalm 24, verse number 1. Here's what the Bible says. The earth is the Lord's, and the fullness thereof, the world, and they that dwell therein. So that includes you and me. Sapagkat tayo ang nandito sa ibabaw ng lupang ito, lahat po ay pag-aari po ng Diyos. Alright? Now, there are many more passages, kapatid, that tells us even in the New Testament, that tells us that everything here is the Lord's. Lahat ng nandito sa lupang ito belongs to God. Okay? Now, for example, in the book of 1 Corinthians chapter 6, verse number 19, maging ang katawan natin ay tumutukoy yan na yan ay pag-aari ng Panginoon. And in the book of 1 Corinthians chapter 7, verse number 23, the Bible says we are bought with a price. You see? So imagine that. Kasi po, that price right there ay pinapahayag na ni Paul nung tayo po ay napahiwalay na. In-explain ni Paul sa mga taga-Korinto, nung tayo napahiwalay niya, napahiwalay na sa Diyos, napunta na tayo sa mundo, tayo pa rin ay niredeem ng Diyos. Okay? Ni-redeem. That's why we are bought with a price. Okay? Now, in the book of 1 Timothy, and I want you to read that, okay? If you can put that in the screen, I appreciate that. Okay, 1 Timothy chapter 6, verse number 7, kasi ito po ang maganda na makita po natin, mga kapatid. Okay? 1 Timothy chapter 6, in verse number 7. Okay? For we brought what? Nothing into this world. Wala, mga kapatid. Okay? And it is certain we can carry nothing out. Okay? Now, nagpapatutuo lamang po itong talatang ito na wala talaga tayong pag-aari sa ibabaw ng lupang ito.
Kasi kung may pag-aari po tayo mga kapatid, sana may madadala tayo pag umalis tayo rito. Okay? Ang problema kapatid, siyempre aalis po tayo dito na katulad sinabi ni Job, hubot-hubad ako na pumasok sa ibabaw ng lupang ito, hubot-hubad din ako na aalis dito. Di ba? So, in other words, all about soul. Di ba? Soul. Wala naman hong bulsa yung kaluluwa natin. Di wala tayong paglalagyan. Di ba? So, mga kapatid, talagang wala tayong madadala. Bakit wala tayong madadala? Kasi wala naman po talaga tayong pag-aari. Alright? Now, so, tayo po, kung walang Diyos, mga kapatid, ang buhay na ito talaga'y bankrupt. Bankrupt ang buhay natin sapagkat lahat ng anumang meron tayo ay pag-aari ng Diyos. You see, pumasok tayo sa ibabaw ng lupang ito na empty and aalis tayo rito mga kapatid na empty. Alright? Ngayon, so makikita lamang po natin na tayo nandito, pumasok tayo sa mundong ito na pag-aari ng Diyos, maging tayo pag-aari ng Diyos, at lahat ng mga bagay na sa ibabaw nasa lupang ito ay pag-aari ng Diyos. So in other words, napakasimple lamang pong realization nito mga kapatid. Nilagay tayo ng Diyos sa kanyang pag-aari bilang kanyang pag-aari. Maliwanag yun? Alright. Nilagay tayo ng Diyos sa kanyang pag-aari bilang kanyang pag-aari upang alagaan ang kanyang pag-aari. In other words, we are all stewards ng Panginoon. See, pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, kung tayo pinagkatiwalaan ng Panginoon, wala tayo dito pwedeng sabihin na, ganito, akin to, nagigripin natin ng mabuti, parang ayaw na nating pakawalan mga kapatid. Now, kung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, sa paanong paraan ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon? For example, pinagkatiwalaan ako ng Panginoon ng pera. Okay, Panginoon, sabi ng Panginoon sa akin, sa iyo yan, ilalagay ko yan dyan, and then pinagkatiwala. Hindi yan iniwan ng Diyos na parang nandyan lang deposito at okay, sisingilan kita after that. You remember the parable of the 10 talents? If you can remember, okay. Now, ano sabi ng Biblia? Gagamitin nyo yan. Alright? Now, ang sabi ng Biblia, nung ang Panginoon ay bumalik, reckoning time na. Okay? Yung binigyan niyang isa na may 5 talents, tumubo ng another 5 talents. Yung isang nagbinigyan niya ng 2, nagtumubo ulit ng 2. Pero yung binigyan niya ng isa, ay wala siyang ginawa. Okay? Ano ang nangyari doon mga kapatid? Nagkaroon siya, naging hindi maganda ang kanyang pananagutan sa harapan ng Panginoon sapagkat hindi niya ginamit ayon sa purpose kung paano pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Now listen, kung pinagkatiwalaan ka ng Panginoon ng kanyang pag-aari, may purpose kung bakit. Sa paanong paraan. You see, now look at this. Ang Panginoong Jesucristo, maliwanag sa binasa natin back in the book of Matthew chapter 20, mga kapatid, okay? Now, ang sabi ng Biblia, He came not to be ministered, but to minister. Okay? And then after that passage, mga kapatid, pinakita na meron siyang ginawa nung nandito siya sa lupa. In other words, pumunta siya rito sa lupa, mga kapatid, to perform, to do His job. Okay? Para gawin niya ang dapat niyang gawin kung bakit nandito sa lupa. Hindi siya pumunta rito para mag-sightseeing. Hindi siya mapunta rito para pagsilbihan siya bilang hari. No, bagamat hari siya. Pero makita niyo mga kapatid, may yung buhay niya ay inalay niya sa iba. Nag-invest siya. You see, now, here's the thing kapatid. What do you think why God is trusting you His property? You see, He's trusting you His property not to be a proprietor, but to be a steward. You see, that is His property.
Hindi pinagkatiwala yan sa iyo para ariin mo lamang in the sense na akin na to, pag-aari ko ito. No, pinagkatiwalaan ka ng Panginoon upang meron kang, just like, meron kang magagawa sa iba. Alright? Pinagkatiwalaan ka ng Panginoon ng 100,000. Alright? Sabi siya ng Panginoon, alright, this is it, mabubuhay ka, lahat, ganyan-ganyan, but eto ay i-share mo sa iba. You see? I-share mo sa iba. Diyan tayo takot na takot sa mga words na yan eh. Pero ang totoo niyan, kapatid, is, the point is, pinagkatiwalaan ka. Yung ipinagkatiwala sa iyo, alright, the same way that is the very thing that you are going to invest to others. So your life now, yung buhay mo ngayon, ay nagiging daan or gamit para makapag-invest sa iba. Alright? Bakit? Akalain mo bigyan ka ng Panginoon nang hindi naman iyo. Wala kang puhunan. Yan sinasabi ko sa inyo kanina. Wala kang puhunan. But do you understand na pwede kang mag-invest na kahit wala kang puhunan? Now, let me say something here, kapatid. Lahat pag-aari ng Panginoon. Yung buhay mo, hindi mo pag-aari, pag-aari ng Diyos. Kalakasan mo, hindi mo yung pag-aari ng Diyos. Tubig mo, hindi mo pag-aari yan ng Diyos. Because bahagi yan ng earth. Nang sabi ng Panginoon, the earth is mine and the fullness thereof. Yung kinakain mo, hindi mo yung pag-aari. Yung kalusugan mo, ay hindi mo yung pag-aari. You see, so there is nothing in this world talaga na pag-aari mo, pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon yan. Alright? Not just para mabuhay ka at ganito ka lang. No. So para ikaw ngayon ay mag-invest na katulad ng Panginoon na sinet niya yung sarili niya as an example. You see, para mag-operate ka as a created being. Okay? Created being in the image of God. Now, if you are the image of God, you have to image God. Now, hindi po ang image is based on the picture lamang, kapatid. No, ang ibig sabihin, i-image mo siya, papatunayan mo na ikaw talaga ang image ng Diyos. Ipapakita mo ngayon kung anong ginawa ng Diyos, yun din yung ginagawa mo. You see that? So in other words, kapatid, para ano? Para maniwala ang tao na merong Diyos. You see, so you understand, ang sabi ng Biblia, Jesus Christ is the exact image because they cannot see the Father. You see? But seeing the Son na nandito po sa lupa, okay, na nasa form ng man, alright? Seeing the Son of God in the form of man, you are already seeing God the Father. Okay? Naalala niyo si Thomas? Nasabi ng Panginoon sa kanya na kung nakikita mo na ako, nakikita mo na ang Ama. Ba't hinahanap mo pa ang Ama? You understand that? Now, so makikita niyo mga kapatid, na etong ginagawa natin, ito ay pagpapahayag na tayo po ay naniniwalang may Diyos at ini-image natin ang Diyos. That is the very essence of investment. Parang hindi nyo nakita yon. Ulitin ko po. Ang essence ng investment ay hindi lamang po yun na naglagay ka at tutubo ka. Alin doon ang tubo mo? As far as this kind of investment is concerned. Pag in-image mo ang Diyos, pag ipinakita mo ang imahe ng Diyos, pag napatunayan mo sa harapan ng tao na talagang mayroong Diyos, sa pagpapatotoo na ikaw ay naniniwala sa Diyos at ipinapakita mo talaga na may totoong Diyos at buhay na Diyos, na ipakita mo yan sa mga tao, mga kapatid, that is already an investment and the greatest investment. You see, bakit naipahayag mo sa mga tao naipakita mo sa mga tao na talagang mayroong Diyos. You see, nakikita ng mga tao yung kapangyarihan ng Diyos na pag nakita ka, look at this, talaga may totoo talaga mayroong Diyos. You see,
Hindi yung nagsasalita lamang tayo na mayroong Diyos. Ang daming ganyan mga kapatid eh. Ang daming mga ganyan. Ang daming mga simbahan. Sabi ko nga, kung talagang totoo lang at ginagampanan, mga kapatid, ng mga simbahan na nangangaral patungkol sa Diyos, kahit na yung mga nagsasabing sila yung mga Hudyo, sige na. Basta patunayan mo lang talaga na mayroong Diyos. At huwag yung sarili mo ang purihin, kundi yung Diyos. Dapat mag-point lahat sa Diyos. Kapatid, titino ang ating bansa. Titino ang ating bansa. Kaya nga, ako, sinasabi ko lagi ito, wala tayong karapatan. Bayaan mo kung sila nangangaral na ganyan-ganyan. Bayaan mo lang sila. Asikasuhin natin yung atin. Basta ipakita natin na tayo ay nag-i-invest. Yan ang purpose, mga kapatid, ng investment. Okay? Hindi yung para sa atin. Hindi yung para nakatanggap ka, pagkatapos matanggap, akin to. No. Tandaan mo lagi yung 4 words na yon. God owns it all. God owns it all. Eh bakit nasa iyo yan? Para makita ng mga tao na mayroong nagbigay sa iyo. Ngayon, tatanungin na ngayon nila, sino nagbigay niyan? Diyos? It's not only money. Investment is not only money. You're investing time also. Hindi lamang yan. You're investing talents also. Maraming form ang investment mo, kapatid, but it all reflects on God. Di ba? Lahat yan. Dapat pag nakita yung mga investment natin, hahanapin ng tao, paano nagkaroon ng ganito? Babalik lagi lahat sa Diyos. You see? So yan ho ang ginagawa natin. Yan ho ang trabaho ng church. At yun ang trabaho natin. Alam nyo, pag ngayong umaga, kapatid, lahat ng ating financial difficulties, kapatid, masusolve. Pagka ang prinsipyong ito inilagay po natin sa ating sarili, God owns it all. Yung 4 words na yan, ilagay nyo, subukan nyo. Kung saan nyo tinatago ang pera ninyo, maganda nga ilagay nyo dyan sa pag nagpagawa kayo ng checkbook. Ha? Pag nagpagawa kayo ng checkbook, ipalagay nyo doon. Kasi pwede naman yan eh. Palagay nyo doon, God owns it all. Sa bank book ninyo, sulatan nyo, total sa inyo naman yan eh. God owns it all. Kung saan nyo nilalagay yung pera ninyo na ayaw nyo i-declare, God owns it all. Ilagay nyo. Sa harapan ng bahay ninyo, ilagay nyo, God owns it all. Ano man ang pwede nating isang araw na pwedeng magpalayo sa atin sa Diyos, lagyan nyo yan, God owns it all. Alam nyo, pagkaya ang inisip natin, mga kapatid, pagkaya ang nailagay natin sa ating isipan, makikita nyo po na talagang masosolve ang ating financial difficulties. Ano mong problems natin as far as financial matters concerned? Kasi pagdating sa finance, kapatid, kaya yung tinatawag ng Biblia yan, mammon. Nung sinabi mismo ng Panginoon sa Kristo in Matthew chapter 6, you cannot serve God and mammon. Anong ibig sabihin ng Diyos doon, mga kapatid? Ano ibig sabihin ng Panginoon sa Kristo doon? Yung mammon can be your God. Other gods. You see? Because it's all about serving. Okay, you cannot serve God, big G, and mammon. Okay, so in other words, you can serve mammon. Now, if you are honest this morning, kapatid, ito yun. If you're honest, at kung tatanggapin mo to honestly, most of us are owned by what we own. One more time, maybe you miss it. Most of us are owned by what we own. See? And that's sad. That's sad. See? Kaya ano pong ginagawa po natin dito? Kagabi kausap ko po yung mga ushers and security. Sabi ko, alam nyo, yung buhay nito, wala nang ibang pinakamaganda kundi mag-invest ka, mag-invest sa buhay ng iba. Because that is the very thing that will last. Ano mang tinatago mo ngayon, it won't last. Bakit? Hanggang sa iyo lang yan. Pero ano mang shinare mo, it will last. Even to the next generation. See?
Nakita nyo, anong tinatago mo ngayon sa sarili mo, tinatago mo sa misis mo, tinatago mo sa kapatid mo, tinatago mo sa magulang mo, tinatago mo sa church, tinatago mo, nakakalungkot masabihin, pero parang hindi alam ng Diyos. Kasi pag nagbibigay tayo ng ating ikapo sa Panginoon, pag nagbibigay tayo ng blessing sa Panginoon, binabalik natin sa Panginoon, then hindi nagko-compensate sa binigay ng Panginoon sa atin. Di ba? Thinking na hindi alam ng Diyos. Naalala si Ananias and Sapphira? You remember that? Binigyan sila ng pagpapala ng Panginoon. Hindi nila binalik sa Panginoon yung nararapat para sa Panginoon. Bakit? Akala nila hindi alam ng Panginoon. Kasi ang alam nila sa pagbibigay lamang ay dapat makita ng tao. Pero hindi nila alam, ang una nakakita ay ang Diyos. Kaya anong tanong ni Peter sa kanila? Hindi sinabi ni Peter na, ba't ka nagsinungaling sa akin? Akong pastor mo. Hindi ganun. Anybody know that passage? Talk back to me if you can. Yeah. Alam niyo ba yung passage na yun? Hindi sinabi ni Peter, ba't kayo nagsinungaling sa akin? Pastor niyo ako eh. No, hindi. Anong sabi ni Peter? Ba't ka nagsinungaling kanino? Sa Banal na Espiritu. Ba't ka nagsinungaling sa Diyos? See? You think hindi yan alam ng Diyos? See? Kaya mukhang natahimik kayo doon. Nasa para-parehas ba kayong kaligayan? You see? Yun ang problema, nag-iisip tayo mga kapatid, na yun ay pag-aari ng Diyos, pinagkatiwala tayo sa atin ng Panginoon, inilagay sa atin ng Panginoon yan. Inilagay tayo ng Panginoon sa kanyang pag-aari, tayo pag-aari ng Diyos, nilagay niya tayo sa kanyang pag-aari upang alagaan ang kanyang pag-aari. At yung kanyang pag-aari ay mag-function sa tamang purpose ng kanyang pag-aari. See? See yung mga bagay na dapat po natin i-consider, kapatid. Now, dito po sa nangyayari sa ating simbahan, mga kapatid, paano po natin inaalagaan yung pag-aari ng Diyos, yung pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon? Paano po tayo nagfa-function as a church? Now, tayo po'y custodian, hindi lamang ng katotohanan. Tayo po'y pinagkatiwalaan ng Diyos ng kanyang salita na dapat ito'y kanyang salita makarating sa maraming tao. Hindi lamang po sa ganung klase, maging sa pag-aari, maging as far as financial matter is concerned. You see, paano natin yan ginagamit sa gawain ng Panginoon? Okay? Now, isa sa mga ginagawa po natin, wala pong iba kundi yung ibinabahagi po natin yan sa buhay ng mga tao, lalong-lalo na sa buhay ng mga kabataan po ngayon. Okay? Now, tandaan niyo po mga kapatid, pagdating sa pera mga kapatid, pagdating sa finances, you understand that napakaraming kabataan ngayon, they just believe that money is everything. Yan ang kabataan ngayon. Man, if you have the money, that's all. So, nakakalimutan nila ang Diyos. So, nakakalungkot mo pong isipin, pero dito simbahan natin, pinapakita natin mga kapatid na hindi yan everything sa buhay ng tao. Now again, we must remember that we're all stewards of God's property. God made us stewards. He trusted us with His property, not to be a proprietor, but just stewards. Okay? So paano po natin ginagamit yan? Alright? Again, we will show you something here, mga kapatid, sa video, na in particular, kung paano po natin ginagamit at paano po natin pinapangalagaan ang pinagkakatiwala ng Panginoon sa atin. You see, ang Panginoong Jesucristo, pinakita niya sa atin, mga kapatid, mula doon sa Matthew chapter 20, He cares. And there are so many passages in the Bible, mga kapatid, na pinapatunayan ng Panginoon Jesucristo na yun ang lahat. Yun ang dahilan kung bakit nandito siya. Yun ang dahilan kung bakit bumaba siya mula sa langit, punta siya dito sa lupa, in a form of man. What? Why? To invest His life to people. Okay?
So dapat makita po natin itong mga bagay nito. Alright? So same way ang ginagawa po natin. You ready? Okay. Pasay West, yung mga... Yan. Tuturo tayo impormasyong pangkalusugan eh. Sarap. Umiyak ka din Asan na? Ikaw? Ay, wala na siya. Naubos siya na agad. Ayan. Naubos siya na agad eh. Naubos siya na agad. Pag naubos agad, ayan. Naubos agad. Ibig sabihin, nasarapan talaga sila. Ba't umiyak to si Asusan? Ausan? Iba yun? Ano Asusan? Ba't ka umiiyak? Wala po. Ha? Okay lang yan. Wala? Dito, sasanayin natin dahil ano yung ethics, ito na yung maging habit nyo. At yung habit nyo na yun, maging kaugalian nyo na, maging character. Just imagine, sanay kayong tumayo ng maayos, sanay kayong naka-attention, sanay kayong maglakad ng maayos. Build your future and don't trade your future for temporary pleasure. Ang daga
pumasok sa lungga. Ayan. Nung hinabol ng pusa, tumalon si daga, pumasok sa ilalim, umakyat sa dingding. Ayan na. Awarin. Yeah, isa sa mga motos natin yan, di ba? Ulitin natin. Ano yon? Yan ang babae! Laging conscious! Yun! That's good. We have labored in the vineyard of the Lord. See the word was stolen our reward. The heavens he was there. We do not walk alone. Our labor, our witness, our faith, it's not in vain. Yan, number 25448. Thankful po ako na nakasama ako. Nagpapasalamat din po ako sa mga preachers and lessons po na amin pong napapakinggan. At dahil po dito, makakapagbago po ako pagkatapos po ng summer balikatan. Dahil may nasabi po na bad attitude, bad character, and inaamin ko po na mayroon po akong ganun. And I hope paglabas ko po dito, mabago ko po yun. Masunod ko rin po yung sinasabi nila na marespeto po ang ating mga magulang. Nung medyo nagdalaga na po ako, napahiwalay po ako sa aking mga magulang. At doon na po nawala yung respeto, yung paggamit ng po at opo, at yung nasabi rin po na kapag dadaan po sa isa't isa, parang hindi lang po magkakilala. Nagpapasalamat po ako sa nagturo nun dahil babaguhin ko na po ang aking sarili. For the sake ng aking future. Amen. Man, good. At dahil sa summer balikatan na to, may opportunity po ako na makapagbago pa ulit. Amen. Panahon, meron tayong time na binigay sa atin ng Diyos. Imagine it tonight. Kung may binigay ang Diyos sa iyo ng time at hindi mo gagamitin, sino ang gagamit niya? Alright. Ito po yung mula dito sa taas, sa third floor. At ito na yung third floor na pinapaayos natin. Ginagawa na po ito ng kisame. You know. So makikita nyo. Yeah, may dalawa na siyang aircon. Nakalagay. At may pintuan na po siya sa may gate. Sa may terrace. And habang nandito ka sa taas, yan ho ang makikita mo. Yan. So, pag nandito ka. Okay. Yeah. So, next week, kalahati na lang. Ilang araw lang ito trinabaho nila, Brother Rafi. Okay, kita nyo, naka-slide yung pintuan dito. Yan. Yan. So pray for the needs, brethren. Ito na yun. Then paglubas ka rito, facing papunta doon sa tabernacle. But ito yun. Ito na siya. Okay? Dalawang aircon, kanan, kaliwa. Alright. Are you excited to receive the love bags? Amen! Alright, let's start. Lord God, we symbolize that you accomplish the training of this Malikatan
2025 with the team Commit to Survive. Palapakan nyo natin muna ang mga kategorya. This summer, Maligatan will want to recognize all your efforts by planning everything for this training. It is indeed God's hand that moves all throughout this Maligatan. That's why, sirs, we want you also to receive this dog tag, which symbolizes the success of everything that you all put in this training. Knowing indeed that your labor is not in vain in the Lord. Congratulations, and to God be the glory. Well, that's what we're doing, brethren. We're investing our life to other life. You know? And ako'y naniniwala mga kapatid na isang araw magkakaroon po ng bunga and makikita po natin sa buhay ng iba na sila magpapatuloy na nasinmulan po natin. At yan sinasabi kong investment that will last. Tandaan nyo, sa pasimula, hindi po yan sa atin. God owns it all. Okay? And that we are also investing what God has entrusted us to others. Amen? And panalangin nyo na ito po ay patuloy. Na ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Bagamat sinasabi nila yung balikatan ay mahirap, pero meron na dyan na nakatatlo na, nakaapat na, you know.
Yung iba ay yung ibang nakaranas ng 2001, the first balikatan. Alam nyo, actually, ito po yung balikatan, itong taon ng balikatan na ito, dito po muling nanariwa yung kung paano sinimula ng balikatan noong 2001. Kasi noong araw, wala pa hong mga bahay dito, wala pa ho yan. Tayo pa lang talaga nandito. Diyan ho natin nilalagay yung mga tents. At yung tents noong araw, wala hong mga sariling tents na parang tents na gano'n na nakikita natin ngayon. Wala ho yan gano'n. Bumibili lang ho tayo ng sako noong araw. Yung blue na sako, yun ang ginagawa namin. May kawayan, ginagawa. Parang bahay na malaki. And then, naglalagay lang po tayo ng banig. As in, yung banig lang, ha? Banig. Tapos nilalagay natin sa lupa. Doon nakahiga yung mga delegates noong araw. Pero nag-enjoy na po sila doon. At ginamit ng Panginoon yun, mga kapatid, para mabili natin yung lote doon. Kasi ginamit ng Panginoon yun, naalala ko noong araw, doon na-touch ang puso ni Brother Greg na nakausap ko yung kanyang magulang. And from that, ay na-bless siya, binigyan tayo ng pambili ng lupa doon, hindi lang pambili ng lupa, kundi binigyan din po tayo ng pampatayo pa ng building. So imagine that. So malaking blessing po yan. Kapag ka nag-invest ka sa buhay ng iba, may mga tao rin na matatouch na mag-i-invest din sa buhay ng iba. Okay? Yan ang pinakamagandang dapat natin gawin, mga kapatid. Let's spend our time investing our life to others. Amen? Amen. So I hope may napulot po tayo mga kapatid sa lesson po natin ngayon sa ating Sunday School na it's about investment. Remember, what you have right now, God owns it all. God owns it all. Alright? Tumayo po tayong lahat at tayo po ay magpasalamat. Dakilang Diyos, salamat po sa narinig po namin at nasaksiyan